Pamilyar ka ba sa mga pangalang Sige-Sige Sputnik at Sige-Sige Commandos? Kung hindi pa, para sa kaalaman mo, sila ang dalawa sa pinakasikat na gang dito sa Pilipinas mula pa noong dekada 60. Mortal na magkalaban, hindi lamang sa loob ng kulungan kundi ganun din sa mga kalye ng Tondo sa Maynila. Sinasabing ilan sila sa mga pangunahing problema ng lipunan dahil sa kanilang involvement sa mga aktibidad gaya ng drug trafficking, arms trafficking at murder. Gayunman, naging matagumpay ang gobyerno sa pagsugpo sa kanila, lalo na noong panahon ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan matinding tinutukan ng kapulisan ang mga grupong ito. Pero naisip mo na ba papaano kung dumating sa punto na ang gobyerno na ang sumuko sa mga gang na katulad nito? At mas malala pa, papaano kung ang isang bansa ay nasa ilalim na ng kontrol ng mga gang na katulad nito at halos wala ng silbi ang gobyerno? Ganyan ang nangyayari ngayon sa bansang Haiti, isa sa mga bansa na matatagpuan sa Central America sa parte ng dagat ng Caribbean. Haiti is on the verge of the abyss. The US on Thursday issued the highest level of warning for Haiti as heavily armed gangs expand their control. US authorities now warning all Americans to get out now. Sa episode na ito ay tatalakayin natin ang isa sa pinakadelikadong bansa sa mundo. Isang bansa na kahit sa panaginip ay hindi mo na naising mabuhay. Malaimpyerno at para kang bumalik sa panahon na ang mundo ay pinamumunuan pa ng mga barbaro. Ito ang lungsod ng Port-au-Prince, ang kabisera ng bansang Haiti. Sinong mag-aakala na 90% ng lungsod na ito ay kontrolado ng mga gang? May gobyerno pero walang silbi. Paralisado. Ang mga tanggapan ng pamahalaan ay sarado, habang ang iba ay naging kanlungan na ng mga taong pinalayas ng mga gang sa kanilang mga bahay. Nous sommes entrés à responsable gouvernement pas ici. Et pas de ministère pas fonctionner c'est dans nuit été. Nous pas jouer dans barra pour nous entrer là. Par le directeur ouvert déjà, espace était ouvert déjà, espace était libre. Kamakailan lang, ang lugar na ito ay naging sentro ng pag-atake ng mga gang. Daan-daang kababaihan ang inabuso, minasakir ang mga pamilya at ngayon ay halos mabura na sa mapa ang buong komunidad. Kasabay ng mga gang, mayroon ding iba't ibang mga vigilante group na nagkalat sa bawat komunidad ng lungsod. Binuo ang mga vigilante groups na ito para protektahan ang mga komunidad na sakop nila mula sa pananalasa ng mga gang. Mahirap magpagala-gala sa lungsod kung wala kang proteksyon mula sa kanila dahil posibleng barilin ka na lang nang wala kang kamalay-malay. Kailangan mo pang tumakbo sa tuwing dumadaan ka sa mga open space kung ayaw mong may makakita sa iyo na miyembro ng gang at bigla ka na lang bumulagta. Ito si Rodrigo. Ang kanyang bahay ay isa sa mga nawasak nang umatake ang mga gang sa kanilang lugar. This is my bedroom. This is the kids' room. This is where I cooked. The bathroom is at the back. We had a good life here. We were sleeping. It was 5:30 in the morning, and we had the ambush, shooting and fire. We had no choice but to flee. There were so many victims. People killed. They carried them out in wheelbarrows. People were hacked to death. So many victims. Pero hindi lang bala ang kinakatakutan ng mga tao dito. Numero uno ding kinatatakutan ay ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Mayroong isang safe house sa gitna ng Port-au-Prince na nagsisilbing kanlungan ng mga dalaga at mga batang babae. Biktima sila ng isa sa mga pinakamatinding krimen, ang panghahalay.
Maliban dito, exposed din sila sa mga kalupitan na kayang gawin ng sangkatauhan sa gitna ng mura nilang edad. Ang pinakabatang biktima, 6 na taong gulang. The gangs took over our neighborhood, and as we fled, they caught me. They and beat me. Sometimes I think about ending it all. They made me do things and said they'd kill me if I didn't agree. But then I fell pregnant and they told me to abort the pregnancy, but I said no. This baby could be the only one I ever have. Sa isa pang women's shelter sa kabilang bayan, makikita ang iba pang mga biktima ng pang-aabuso. Taglay nila ang mga kwento ng buhay na nakakapanlumo at nakakakilabot kung papakinggan. They shot my husband, they shot my little brother. At the same time, they went over to my 16-year-old daughter who was sleeping. Luckily for me, she was bleeding, so they didn't rape her. They raped me. I had my 6-year-old with me. They raped her too. Our neighborhood was ambushed. I went back home only to find my mom, my dad, my sister. All were murdered. 13 août 2023, bandi entre la caille moi dans nuit. Yo jeune mandat, moi-même avec 3 petits moun avec maman. Yo rentré, y a azam yo, y a cherché, y a tiré, ça a tiré dehors, ça a yo rentré azam yo paraît sous moi. Même gen un petit petit qui gen 13 ans. Yo part les lois, yo kembem, yo mari jeune après les mami. Après ça moi même 6 nèg qui étaient rentrés dedans, yo mettez me coucher. Pendant yo mettez me coucher, yo vivent ensemble avec. Oui, parce que yo les paraît non, et tu vas petit. Bon gen premier tirage nan gen 13 ans, moi gen qui l'empoil lui. Pendant yo fin vivre ensemble avec comme ça tout maman était en dedans et lui même avec nous. Il était tout moi en dedans là, dans courir sorti la prélé, lui prend balle dans tête. Balle lui prend lui tout mourir. Après ça on prend nous, tirer nous. Dehors dit bail là. Yo maltraité nous, t'es grand pile tirer. Port-au-Prince is the worst place in the world to be a woman. Why? Because the violence is around you. The women have to flee their houses. They flee without nothing. They are in centers where there is no water, no sanitation, they are overcrowded, and they suffer from direct violence because they are exposed, both in the centers as well as in the streets, to the men that are attacking them because they are powerless to defend themselves. Dahil sa tindi ng problemang hinaharap ng bansa dulot ng mga gangster, dumating na ito sa punto na kailangan ng hingin ang tulong ng ibang bansa. Bilang tugon, isang bansa sa Africa ang sumang-ayon na magpadala ng tulong sa Haiti. Yan ang bansang Kenya. Daan-daang pulis ang ipinapadala sa Haiti para tulungan ang limitadong law enforcers na tugisin at ubusin ang mga gang, lalong-lalo na ang kanilang mga lider. Nagaganap ang bakbakan ng mga pulis at ng mga gang na ito sa mga bayan na nagmistulan ng ghost town dahil sa pananakop ng mga gang at pagpapalaya sa mga taong nakatira dito. Sakay ng mga armored vehicle at tangan ang kanilang mabibigat na armas, sila ang araw-araw na nakikipagbakbakan sa mga gang para sa Haiti. Pero sa halip na humina, mas lalo pang naging makapangyarihan at organisado ang mga gang na ito. Libo-libong kalalakihan at mga kabataan ang sumali sa mga gang sa pagdaan ng mga panahon. Noong taong 2024, dahil sa pagdagsa ng mga dayuhang pulis at sundalo mula sa iba't ibang bansa sa Africa at Central America, nagdesisyon ang mga gang sa Haiti na magkaisa at bumuo ng isang koalisyon, ang Vivre Ensemble o Live Together. Binubuo ito ng 200 gang sa buong bansa na ngayon ay may kontrol na ng 70% ng lungsod ng Port-au-Prince at ng iba pang bahagi ng bansa. Layunin daw nilang labanan ang mga dayuhang pumasok sa kanilang bansa at protektahan ang karapatan ng mga tao. Pero hindi ito totoo. Bago at matapos mabuo ang organisasyong Vivre Ensemble, daan-daang tao na ang pinapatay ng mga gang na ito sa iba't ibang bahagi ng Haiti, lalo na sa lungsod ng Port-au-Prince. Ayon sa report, nang magkaisa daw ang mga gang na ito,
walang nagawa ang punong ministro na si Ariel Henry kundi ang mag-resign sa kanyang pwesto. Wala ng ekonomiya at pabulusok na rin ang bansa. Sinasabing nagsimula ang mga gang sa Haiti noong 1994 hanggang 2004 kung saan may mga pulis at politiko ang sumuporta sa likod ng mga grupo ng mga kabataan na ito. Ginamit nila ang grupo ng mga kabataan para itulak ang kanilang personal na interes gaya ng negosyo, panggigipit sa eleksyon, impluensya at personal security. Hanggang ngayon, marami sa mga bagong gang sa Haiti ay suportado ng mga makapangyarihang mga politiko at mga negosyante. Isa sa mga lider ng gang ang nagsabi na hindi sila titigil hanggat hindi tuluyang sumusuko ang gobyerno sa kanilang mga gusto. When we're fighting, we are possessed. We are no longer human. We become the devil. Do you understand? We are people when, like this, you sit and talk to us, but if we're cornered, we'll come out swinging. As a gang leader, it's my duty to fight. I will never give up until the state sits down with us. The dialogue will be good for us, but until then, we'll fight. It's the wealthy state that has decided to take us on. That's a difficult question because I'm fighting. Sometimes I kill people without even seeing them. They get shot and they die. Then we take their bodies and burn them. These chains I'm wearing belong to the people I've killed. Chains, rings, I take them and wear them to command the spirit of the dead. Ito na ngayon ang itsura ng mga lansangan sa Port-au-Prince matapos salantain ng mga gangs ang mga residente sa iba't ibang lugar. Saan ka man pumaling ng tingin ay bakas ang mga imahe ng karahasan. Noon ay napakaraming tao daw sa mga lugar na ito pero ngayon ay nagmistulang ghost town na. Pero maliban sa mga Kenyans, inupahan na rin ng gobyerno ng Haiti ang ilang mga private military contractors or mercenaries galing sa Amerika. Sinusubukan nilang labanan ang mga gang gamit ang mga drones. Isa sa mga military contractors na ito ay si Eric Prince, ang founder ng notorious na Blackwater at dating US Navy SEAL. Nangongontrata si Prince ng daan-daang mercenary para pumunta sa Haiti at makipaglaban sa mga gang na naroon. Sa ngayon, tinatayang nasa 300 na daw ang mga gang member na napapatay ng kanyang mga drone attacks at posibleng daan-daan na din ang sugatan. Isang bagay na para sa gobyerno ay isang napakalaking tagumpay. The mercenaries who are making these plans, who are plotting against us, the only thing I would say to them is, how will they differentiate between us and the rest of the population? What would they do when we hide amongst the people? Are they going to destroy all of Port-au-Prince? Pero wasak na ang buong Port-au-Prince. Milyong-milyong tao na ang napalaya sa kanilang mga tahanan at ngayon ay nananatili na lamang sa mga lugar na katulad nito. Dating opisina ng gobyerno na ngayon ay ginawa ng kanlungan ng ilang libong mga residente, kabilang na si Rodrigo. Tanging ang kanyang makina na lamang ang naiwan sa kanya matapos ang madugong pagsalakay ng mga gang sa kanilang lugar. It's been 3 months and we're still here. I can't stay here with my wife and kids. This life wasn't mine. At 61, I can't start over. What am I gonna do? There are no jobs, no nothing. The Haitian government is responsible. The gangs are in charge now. If the government had acted to protect us, would never have gotten to this point. It's the failures of the government which have led us here. Lahat ng nandito sa lugar na ito, na ilang libo ang bilang, ay galing sa isang gabi lamang ng pag-atake ng mga gang sa barangay ng Delmas. Umaatake ang mga gang at hindi mailalarawan daw kung anong uri ng brutalidad ang ginagawa nila sa mga taong ito. I lost my home in Delmas 30. They burnt it to the ground. They killed my auntie and my uncle. I want to go home, but there's nowhere for me to go. I used to be able to feed myself, but now I can't. I'm losing weight and I'm walking the streets in rags. Masyadong mapanganib daw ang sitwasyon para sa mga bata at kababaihan.
Ang mga miyembro ng gang kasi ay nakalugar lang sa isang istasyon ilang metro ang layo sa kanila. Pero nakabantay ang mga vigilante para protektahan ang kanilang teritoryo at isa sa mga vigilanteng ito ang lalaking si Mike. Ayon kay Mike, pera ang dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang napipilitang sumali sa mga gang. Because they give them money. If kids that in the ground like don't have no money, they like hard to leave. So of course they go join them. Dahil huli na ang tulong na ginagawa ng gobyerno para masugpo pa ang problema sa bansa, mismong ang mga karaniwang tao na ang nagdidesisyon para ilagay sa kamay nila ang batas. We're not gonna let them come here and kill us. Steal everything we have, burn cars, burn houses, kill kids. They don't care. They kill anything. You know what I'm saying? So we're not gonna quit. Ang mga ganitong putok ng baril ay normal na sa mga tao sa Haiti, ni hindi nga sila nagkakagulo o nagugulat pa. Dahil na rin sa sunod-sunod na kalamidad na humagupit sa bansa at sa kabiguan ng gobyerno na pamunuan ito ng maayos, unti-unting napasa kamay ng mga gang na ito ang kontrol sa lugar. Gaya nga ng sinabi natin kanina, umabot na sa 200 ang mga gang na naglipa na sa iba't ibang lugar sa Port-au-Prince. Isa sa mga gang na ito ay pinamumunuan ni Renel Destina o mas kilala sa tawag na alias Tilapli. Isa sa pinakamakapangyarihang gang leader sa bansa. Siya ang may hawak sa gang na kung tawagin ay Grand Ravine Gang. May miyembrong umaabot ng nasa 1,000 at sangkot sa pagkamatay ng nasa 200 katao. Nasa FBI wanted list ngayon si alias Tilapli dahil yan sa mga kaso ng pagpatay, panggagahasa, kidnap for ransom, carnapping at iba pa. Sa timog kanluran ng Port-au-Prince, sinasabing nagkukuta si Tilapli. Bale tout moun kapwal la biya deja. Sa vez ki pa moun kap pale di kapwal. Debe moun kapwal de ta di kamera la fa selman ap geta wek yes. Ni solda men gonen baron. Mara kontrole. Nan edoukan plase l'Etat lan son, nan blok pa nou an. L'Etat pa kom si pou pa panse pou pep la vre. E nou di nou beze pep lan kapay, nou pou nou dechouke bandi. Panan se tan menm ki yasi bandi ya, e nou bandi ya. Se nou kap kreye problem nou. Le nou di populasyon pa soti ret la kay, le goumen ap goumen yo ret la kay yo. Opan, lem di yo opan ki opotinite yo kapan la ri, yo soti. Sa vezi ki nou men len ap goumen, le konta de bagan yo cheri populasyon nou tou. Oman? Ay komisarya. Ou di yo, opan negyo di a fe peyi. E konsa nou ka pran nega zam tou, nou kon nou go victoire ke kontan, nou ka pran, nou fe tout nou ve sa nou ba dos sipoze fel, kom si pou moun bata reme. Paske sil te pran nou tout ta fe nou men bagay, se ti la plit ka pe yon ane l'ekol pou yo. Se ti la plit ka sove gangou l'enfant yo. Jen sa ou ki salye. Yon l'Etat pa ge travay. Sa ve di ke yon peyi pa gen ken aktivite men. Sa di men l'ekol vanse kom si pa egise nan peyi. Si Tilapli ay isa sa mga tinarget kamakailan lang na mga mercenaries na hawak ng Blackwater. Tinamaan siya ng isang drone attack at ngayon ay sinasabing nasa critical na kalagayan. Noon lamang 2024, ang Haiti ay 4 na beses na nagpalit ng kanilang Prime Minister. Walang sino man ang nais na humarap sa media para ma-interview at malaman ang plano nila sa bansa. Ngayon ay nasa bingit na ng matinding tagutom ang Haiti. Wala na ring international humanitarian group ang nais na tumulong sa mga tao dahil sila mismo ay inaatake daw ng mga gang. Umaabot sa 700,000 katao sa Port-au-Prince na ang nagsisiksikan sa mga eskwelahang katulad nito kung saan lagana pa rin ang panghahalay at paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Marami ang nagsasabi na bigo ang puwersa ng Kenya na supilin ang mga gang sa Haiti. At kaunting tulong lang din ang naibibigay ng mga mercenaries dahil patuloy pa rin daw na lumalakas ang mga gang sa bansa. Dahil dito, nanawagan na ang ilang mga nasyon sa international community at sa United Nations na magpadala na ng peacekeeping force para tulungan ang gobyerno doon. Isa sa mga biktima ng pamamaril si Pierre. Tinamaan siya ng bala sa kanyang collarbone habang papauwi daw siya galing sa trabaho. Nou kite kay nou paske nou tout kere boule kay nou gwa touye nou pa ka vi. Nou oblige pran la ri.
Kounya pou nou son moun a fè kado bagay pou nou viv. Yo bat li, yo fè li ran san nou, à la fin li mou, kounya al kitem. Kitem te mou tout. Les bonnes armées sont devenues puissantes parce qu'ils sont aidés et encouragés par des bras puissants. Sa lugar na ito, halos wala nang nakatira. Matagal na silang umalis. Bilang na lamang sa kamay ang nagpaiwan at isa dito ang residenteng si Songsong. Nagpaiwan siya dahil ayaw niyang abandonahin ang kanyang tahanan sa mga gang at sa mga looters. Regardez mon pays là. Regardez la capitale de mon pays, Haïti. C'est quoi ça? C'est une grande histoire, c'est quoi ça? Ang lalaking ito naman ay napadaan lamang para sana magtinda ng tinapay. Pero ngayon ay halos hindi na siya makagalaw sa kanyang pwesto. Hey, gata koule nan moto a we. Tam ga fe mou. Leve moto a mi se gata koule. Oui, ça va. Le fini. Et sous nous tiré ya. Sous nous? Oui. Et ça peut me aller à colonne. Maléo. Merci. C'est la pluie, nous faut mettre du feu sur nous. Ça fait au fait. Regarde. Ouais. Tu vois les gens qui passent. Voilà. Araw-araw na ganito ang nakikita ni Nasong sa lugar na ito. Mga magnanakaw na nagtatakbuhan, dala-dala ang kahit anong mapag-interesa nila. Il a traversé puis blindé à tirer. Mais constate ou ka victime ou même qui passe avec moto, machine. Yon machine, yon moto, ka victime. Il sème la terreur, les gars. Il sème la terreur, déstabiliser la population, c'est tout ce qu'il fait. Et puis je ne vois pas l'avenir de ma fille à Port-au-Prince. Je ne vois pas l'avenir. Tout Port-au-Prince, c'est pourri. Pourri de gang. On ne peut pas vivre en paix. On va tout innocent. L'innocent pour dire que c'est pour nous capturer avec nous. C'est avec nous tirer tout, c'est tout pas mon carte. Quand vous mettez avec nous, vous doit avoir toute chose pour l'aller ou bien toute chose pour mourir, soit nous était belle. Jeune nous depuis jeune nous ça gagne bon bagage pas travail dans pays. Moi mon écoute tilab le ka venir pour le ballon bagaille. Et même j'ai aussi mon jeune pour qui ça pour tilab la qui lever. Et n'a que tout lever grand venir lever. Au man, j'ai besoin ma fonctionne ouais, mes machines, mes motos, mes kay m'a dormi, bien éclairé. Machine. Vous am fan là. Noong 2023, sinakop ni Tilapli at ng kanyang mga kaalyadong gang ang lugar na ito. Walang nagawa ang mga pulis at wala ring nagawa ang nasa mahigit 20,000 na residente kundi ang umalis at iwan ang kanilang mga ari-arian. Isang malaking krimen base sa international law. Les populations évacuent tout elles en antigen faible tout. Il n'y a pas de monde qui dit est-ce que vous avez un tilapia devant? L'autre gourmet sur terrain, c'est bataille. Ou supposé possible d'abord. Ça veut dire pour mettre du feu, on n'a pas prêté. Laissez-moi venir espace vide pour camper gourmet à elle-même. Laissez-moi courir elle-même, ouais vraiment elle-même à bataille là. Laissez-moi un grain de balle pour prêter échapper pour le monde. Plutôt on a un cas qui est victime, mais via là. Via plus important que toute bagaille. Ang Presidential Palace ng Haiti ay nasira na ng lindol noong 2010 at hindi na muli pang naitayo. Kasabay nito, nakawala din ang libu-libong mga preso at kriminal sa kulungan dahil sa lindol. Tila mga abandonadong gusali ang mga ahensya ng gobyerno at maging ang pinakamataas na hukuman sa bansa ay iniwang nakatiwangwang.
Isang transition government ang itinatag at nakabase ngayon sa isang gusali sa ibabaw ng bundok. Aminado ang pansamantalang gobyernong ito na ang mga gang ay suportado ng mga political elite sa bansa. Dans notre histoire, il y a toujours eu une certaine connivence entre les autorités étatiques et les bandits pour gagner les élections, pour occuper des espaces de pouvoir. Je crois qu'il faut reconnaître la vérité et c'est-à-dire l'assumer de manière à réformer ce qui mérite d'être réformé. Sa loob ng mahabang panahon, mga politiko din ang nasa likod ng mga gang na ito. Sa katunayan, sinanksyon ng Amerika at ng mga Western countries ang ilang mga dating senador, mga ministers, mga nagdaang prime ministers at isang dating presidente ng Haiti dahil sinasabing sila ang nagpalakas sa mga gang. J'ai construit une piscine ici. Ici c'est ma maison. La maison des chefs tigresses. Vous voyez? Le dernier modèle. Nous vivons ici comme des petits bourgeois. Galil vient de cet homme. Et cet homme nous porte ici par des oligarques. Ce sont des oligarques qui nous ont donné. Et pour les oligarques, ils ont souvent utilisé l'insécurité pour capable augmenter la richesse. Pour être capable de créer une augmentation, pour être capable de passer gaz, passer drogue, pour être capable de créer le trafic d'armes. Pero maliban sa mga politiko, marami ring mga negosyante ang nasa likod ng mga gang na ito. Ginagamit ng mga negosyante ang mga kabataan at ang mga gang para atakihin ang kanilang mga kalaban, para magnakaw at sunugin ang mga negosyo ng mga taong ayaw nilang makasundo, at para dukutin ang kanilang mga kakompetensya. Hanggang sa lumaki na nga ang mga gang na ito at naging makapangyarihan sa bansa. At sa sobrang makapangyarihan, kahit daw ang mga pangunahing kalsada sa bansa ay kontrolado na rin nila. Nagbabayad daw ang mga sasakyan na dumadaan dito sa mga miyembro ng mga gang na nakatalaga sa lugar. Ang presyo depende sa klase ng sasakyang ginagamit. Ang isang malaking truck halimbawa ay nagbabayad ng $750 araw-araw. Ang sabi ng mga gang, ginagamit daw nila ang perang kinikita para sa mga community works. Pero syempre, hindi ito totoo. Kontrolado na rin ng mga gang maging ang pangunahing pantalan sa Port-au-Prince. Sa katunayan, malayang nakakapagnakaw ang mga miyembro ng mga gang sa mga kargo na dinadala sa pantalang ito. Maliban sa pangingikil sa kalsada at sa pagnanakaw sa mga seaport, ang kidnapping ay isa rin sa mga maluluhong pinagkakakitaan ng mga gang. Ayon sa report, mula noong 2021, hindi bababa sa 5 katao ang napapaulat na kinikidnap sa isang araw. Ayon kay Tila Pli, na itinuturing na hari ng kidnapping sa Haiti, hinihingian daw nila ng ransom ang mga kinikidnap nila, pero sinabi din niya na may nag-utos lang sa kanila para gawin ito. Tout kidnapping ka fet a Haiti, il pa arrive, il pa arrive nou vwe, il arrive neg yo. C'est comme si nous on parlait comme si on dit bah notre travail mais l'eau comme si on a bon réfléchi après c'est pour système ng travail. Ayon sa mga nakakasaksi, kapag daw may mga kinikidnap ang mga gang, kung ano-anong kakaibang bagay daw ang ginagawa nila. Sinusunog, binubugbog at ang matindi pa, hinihingian nila ng pera ang kamag-anak. 17 pulis ang napaulat na namatay dahil sa pagresponde sa mga insidente ng kidnapping. At dahil sa kawalan nga ng sistema na magpapanagot ng mga krimen na katulad nito, karaniwang inilalagay ng mga tao ang hustisya sa mismong kamay nila. Dinudukot nila ang ilang mga kabataan at isinasailalim sa interogasyon. Sa oras na mapatunayang kasapi ng gang, binubugbog at sinusunog daw ito ng buhay. Iniiwan na parang basura ang kanilang mga buto sa mga lansangan at basurahan. Dinadaan-daanan ng mga tao.
Bagaman patuloy na ginagawa ng mga pulis ang kanilang mga trabaho na tugisin ang mga miyembro ng gang, may mga pagkakataon din na ilan sa kanila ay dinudukot at pinapatay. Noong June 2024, isang armored vehicle ng kapulisan ang sinunog ng mga gang. 3 pulis ang kanilang kinuha at pinatay. Inilabas pa sa social media ang putol-putol nilang mga katawan. Isang tao naman ang umamin na responsable sa krimeng ito. Siya si Jimmy Cherzier, o mas kilala sa alias na Barbecue, ang pinaka-notorious na gang leader sa buong Haiti. Tinawag siyang Barbecue dahil sinusunog niya ang lahat ng kanyang mga biktima. Siya ngayon ang tumatayong tagapagsalita ng grupong Vive Ensemble, ang organisasyon ng mga nagkakaisang gang sa Haiti. Isa sa mga layunin ng kanyang pakikipaglaban ay pilitin ang gobyerno na i-share ang kapangyarihan sa kanila. Ta gran moun nap goumer, gran moun bachil, gran moun barbecue nou em. Men lan men. Men lan men, nou en ap vin fè makak. Tout autant nap fè violence, violence la tourne vin jwen nou. Pa gen an sérieux, on gouvernement ka fè, si ou pa jwen entente avec groupe armé yo. Quelle te force multinationale, quelle te n'importe force étrangère qui vient dans le pays. C'est un génocide la vie. De ce fait, nous exigeons, au nom de vivre ensemble, d'être à la table des négociations. Dahil sa mga mababangong pangungusap at tila totoong mga pangako ni Barbecue, maraming mga tao ang agad na naniwala sa kanya. Sa katunayan, lumabas sila sa mga lansangan at nagpoprotesta para gawing presidente si Barbecue. Ito ngayon ang Port-au-Prince. Sarado ang mga establishmento, sarado ang mga bangko, sira-sira ang mga gusali, sira-sira ang mga kalye, tambak ang mga basura sa lansangan, walang kumikilos para hakutin at wala ring lugar na pwedeng pagtapunan. Mabaho at hindi maganda ang simoy ng hangin. Laging baha, walang sanitasyon at wala ring kuryente ang karamihan sa mga komunidad. Walang tindahan maliban sa palengke at wala ring restaurant na makakainan pag gutom ka na. Ito ang kinahinatnan ng bansang Haiti sa ilalim ng mga gang na naghahari sa kanila. Ang sabi nga ng iba, kapag nagpunta ka daw sa Haiti, parang isang kamay mo na lang ang wala sa bingit ng kamatayan. Nakakakaba na sa anumang oras ay pwede kang itumba ng isang gang na hindi magugustuhan ng kilos mo, lalo na kung isa kang dayuhan. Kaya bago magtapos ang ating pagtalakay sa dokumentaryong ito, isa lang ang masasabi ko. Saan man kayo at anuman ang sitwasyon ninyo sa buhay, magpasalamat pa rin kayo dahil mas mabuti ang kalagayan ninyo kaysa sa ibang mga tao na nabubuhay sa ibang parte ng mundo na katulad nito.